problema ko kay Saldico, okay? Saldico is reacting doon sa very, very spicy statement ni Pulong. Okay? Yun yung reason dyan kaya siya nagre-react. So basically, ang sinasabi ni Pulong, niliitan niyo yung budget ko. Bakit niyo niliitan yung budget ko? To be fair kay Saldico, wala namang sinabi si Saldico na nangurap si Pulong or whatsoever. It is the idiot supporters of Tambaluslos and Bongbong Marcos who are saying na nagnakaw si Pulong. Okay? Pero kung babasahin niyo yung statement ni Saldico, wala naman sinabi si Saldico doon na nangurap siya. Ang pinag-uusapan lang doon yung sheer size ng allotment nung distrito when it comes to DPWH project. Okay? So ngayon, itong si Saldico, ang sinasabi niya, nagrereklamo ka na maliit yung budget mo when in fact, ang dami mo ng mga previous dyan, ang dami mo ng mga previous allocation dyan, 51 billion na nga inabot yan eh. In fact, Saldico was also, he wasn't very clear if the 51 billion is only for the district of Pulong or if it is for the South Mindanao or if it is for the entire Davao region. Si Pulong po ay representante lang ng first district ng Davao. Okay? So, pati yung bagay na yun, hindi rin naman nilinaw yun ni Saldico eh. Okay? Now, idiots who are using the statement of Saldico make it appear as if napakaraming allocation ng distrito ni Pulong. Ako, sa totoo lang gusto ko malaman yung 51 billion na yan. Explain nyo ng mabuti. Explain nyo ng mabuti, asan yan at anong problema exactly na nabigyan sila ng 51 billion ng allocation if you are complaining about the size of the allocation. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat at ngayon ay dadamayan tayo ng ating cosmological woman of the universe na hindi na PhD student dahil siya ay walang magandang desisyon sa buhay. Ayan. Hello, good evening. Good evening, cosmological woman of the universe. Hello, good evening everyone. Kumusta dyan sa Kumusta dyan sa Mindanao? Okay lang. Mahina yung internet nga. Mahina internet ko? Internet nyo? Oo, may warning nga ako na eh. Gano'n. Hello everyone, kamusta po kayong lahat? Ano bang meron? Well, ngayong gabi, pag-usapan sana natin. Well, sa totoo lang, parang feeling ko na rin to, medyo na over-discuss na rin to yung tungkol dun sa concert na pinuntahan ni PBBM. Pero ang hindi ko maintindihan kasi, bakit ang daming nagagalit na merong nagagalit about it? Yung hindi ko magets. Di ba ang daming na-offend na, ba't ganyan dyan sa concert, ganyan-ganyan. Tapos yung iba, ang reklamo nila, ang mahal-mahal ng cost ng pagpunta dyan. So parang inuna mo pa yan, tapos pinili mo pang gastusan yung ganyang klaseng activity. Sana di ka na lang nagpunta, ganyan-ganyan. However, yung iba naman, yung mga those who find it reasonable, whether they like the current administration or not, yung iba naman sinasabi na overacting naman daw yung mga nagsasabi na yung nagko-call out nitong pagpunta niya sa Coldplay concert. Buong family and friends yung nagpunta sa concert. Hindi lang naman hindi lang pala it's a family affair and some friends. Okay, So sabi nila, parang OA nyo naman, dati na kayo nagagalit kasi pumunta rin naman ng concert sila PRRD noon. Yeah, pero hello, girl. Hindi, ang kasi nito is, pumunta si PRD ng concert si Celine Dion and Sergio Mendes. Hindi nga siya naging issue eh. Hindi siya naging issue kasi sobrang low-key nung pagpunta niya, di ba? Imagine, lahat na ng ginawa ni Duterte, ginawang issue ng mainstream media, ng international media, pero yung pagpunta niya ng concert, hindi naging issue. Narinig niyo ba yung issue? Hindi ko nga alam na issue siya kung hindi ko pa narinig kay Joey. Sabi ko, talaga pumunta siya concert. So, eto girl, issue siya dahil may context. Naintindihan niya na. In principle, in general, walang masama sa isang leader na magkaroon siya ng good time. Ng leisure activity, correct. In principle, di ba? Lahat yan ng leaders, meron silang sarili-sariling leisure activities. Pero dapat, i-judge nyo isang action based on its context. And in this situation, what is the context? The context is, unang-una,
Kagagaling mo na ng kasal. True. Next, ang issue sa'yo ng mga tao ay party ka ng party. Mm-mm. So parang hindi ka man lang mag-tone down ng party mo. Mm-mm. And then, pumunta, may landslide sa Davao, etc. And, alam mo, merong dilubyo. Massive flooding and flash flood in Massive Davao. flooding and flash floods, Chibustar. Yeah, And then, actually nag-declare na ng state of calamity yung mga lugar doon. And then, nung pumunta ka doon, nilait na ni Coldplay, ni Chris Martin, yung traffic natin. Mm-mm. And then you were there, and then people found out na you arrived using the presidential chopper para In iwasan a, not so, in a bonggang-bonggang fashion, di ba? para iwasan mo yung traffic. Kasi ganito lang yan, guys, ha. There is an art to actually enjoying yourself. Mm-mm. Alam mo yon, wala namang masama kung mag-enjoy ka, pero there is an art behind it, no? Mm-mm. Wala namang nasasabi na masamang mag-enjoy. The problem is the context, mga bags. Correct. O, Mm-mm. kayo ba? This is the difference between someone na sensitive sa nangyayari sa bansa niya at sa isang taong manhid at walang pakiramdam. Nagigets nyo ba? Correct. Ito si Duterte. Duterte was in Russia. It was a major state visit. It was really a state visit. Noong nangyari yung Marawi, what did he do? He canceled immediately and went home. Mm-mm. Eto, si kuya mo, parang wala kayong pakialam. Gusto namin manood ako. Ganun yung arrive. Nagagets ninyo. Hindi siya OA. Wala lang, manhid lang talaga kayo. Wala kayong delikadesa. Wala kayong sense of propriety. And this is important. Ang binoto ng mga tao ay continuity. Hindi po namin nakita si Duterte na pumunta ng Celine Dion na naka-presidential chopper para iwasan ang traffic sa Manila. And that speaks a lot. Dahil kung ginawa yan ni Duterte nung panahon niya, trust and believe. Huge issue yan. Huge issue yan. Huge issue. Remember, Pero hindi niya ginawa. Niluki nga eh. Kayo, yung mga nanonood dito. Nabalitaan niyo bang nanonood siya ng Celine Dion concert? Nung nagpunta si Duterte sa Hong Kong, kasama yata si Kitty noon para bumisita sa in-laws niya, sa parang parientes ni Hanilet. Remember that? Medyo umingay yung issue na yun, na parang bakit daw ginamit ni Duterte ang Philippine vessel, ganyan, Philippine airplane, para kasi di ba meron namang, may F1 ng may F1 ng... Did he? Ha? Alam ko hindi niya Yun yung naging balita. I think it wasn't denied naman by PRRD. So parang, napunta siya doon, ganyan-ganyan. And then, ang naging dahilan ni PRRD was that, it was time for him to relax, kineme-kineme, ganun. Ganun yung mga naging reason. Okay? Kaya nga ito yung sinasabi ko dun sa dito sa situation ni BBM. Sa totoo lang, kung gustong gamitin ni PBBM, ni Bongbong yung resources ng bansa, pwede niya talagang gamitin yun. Ang tanong, is it prudent? Is it prudent to do it? And to do it in that fashion? Oo. Yeah, it's still context, di ba? So ngayon, kung kunwari yung kay PRRD, sige, nagpunta siya doon, ganyan. How many times did you hear PRRD na nagbigay ng ganong klaseng prioridad dun sa pamilya niya in the entire 6 years, in the entire 6 years. My God, the old man sacrificed time for his family kasi hindi niya binitbit yung pamilya niya sa Malacanang. Siya lang yung nakatira sa Malacanang. Diba? Well, actually, minsan natutulog din si Hanilet. Minsan lang. So, that's not the official residence of the members of the family. In fact, before taking oath, nag-mention na siya noon na hindi ko dadalhin yung mga anak ko at saka yung pamilya ko sa Malacanang. Yun yung sabi niya. So ang nandun lang si Hanilet which is hindi pa nga regular yatang nandun sa Malacanang. Ang tumira lang talaga sa Malacanang is si PRRD. So ibig ko sabihin, PRRD na mag-spend ng time dun sa pamilya niya, one incident in the entire dun, na nagpunta siya nag-visit yata dun sa in-laws or whatever, ganyan. It wasn't denied, although hindi ko rin hindi pa ganun pa siya kung totoo yan o hindi, but it was not denied by PRRD. Kung titingnan mo yung context, masama ba? Ganun ba ka-evil, di ba?
May naabala ba, 'di ba? And siguro ang pinakamatindi ng banat doon is that bakit niya ginamit yun? Pera ng bayan yun. Ay. O sige. I will allow you to say things like that. Pero sa mga ganitong sitwasyon, parang ano ba, parang hindi naman in-abuse yung privilege na yon na nagamitin yon. But the situation now with PBBM, with the Marcos, with the first family, okay? With the first family using the government resources, na alam mo na sobrang bonggang-bongga na nga yung mga travels mo. Laki-laki ng entourage mo pag nagpupunta ka sa iba't ibang bansa. Actually, Punta ka sa mga party, and then, pupunta ka sa concert ng Coldplay, full entourage. actually, yung sa Hong Kong, yung first visit niya, it was actually for a medical. Mm-mm. The second one, birthday ng asawa niya, ng kanyang Mhm. common law wife na si Hanilet, and it was Kitty who actually requested it na pumunta siya. So, pero wala akong makita dito na ginamit ang presidential plane. So, Okay. hmm. Ayun. So anyway, so yun. So parang sabi ko nga, hindi ko na kayo pipigilan doon eh. Kung kunwari mga allegation na gumamit ng presidential plane or whatsoever. Hindi, sige, mag-ano lang kayo, magreklamo kayo. Lalo na kung may pera ng bayan na ginamit dyan. Pero at the end of the day, ang hindi kasi maintindihan ng tao dito sa pagpunta ni PBBM doon sa concert. And a lot of you felt na hindi entitled naman siya doon eh. Bakla, ang kino-call out dito yung abuse doon sa prerogative. Meron ng, Diyos ko, di ba? Gano'ng karaming leisure time ang kailangan mo, Diyos me? Di ba? Gano'ng karaming leisure time ang kailangan mo para sa mental health mo? Di ba? Yun yung hindi nakakatuwa doon. Yun yung nakakagalit doon. And, kahit pa paano, while it is important to devote some time for leisure, it is also important that you think about it with the with the least impact sa resources ng government kasi it's being paid for by the people. Di ba? Hindi naman sinasabi huwag kang mag-leisure. Ang sinasabi, mag-leisure ka, pero hindi mo pwedeng pag nag-leisure ka dyan, nag-leisure trip ka dyan, yung pinaka-least impact sa government resources. Di ba? So parang, ano ba naman yan? Yun yung nakakabuisit doon. Yun yung nakakaasar doon. Ngayon, isa pa kasi sinasabi nila, bakit daw si Inday Sara nag-thank you pa nga kay PBBM sa pagpapahiram ng helicopter dahil it was made possible for her to come to her family. Ayan. Yeah, pero po, kaya po ginamit yung helicopter kasi si Sara po ay nag-iikot po ito ng DepEd, regional offices. So kaya kailangan niya ng mas mabilis na transportation to go back. Mm-hmm. Apples and oranges, again. Dude, may naabala ba? Hindi, ganito lang, ha? Ganito, huwag yung maabala, ganito lang. Kumausap kayo ng foreigner. Okay? Kumausap kayo ng foreigner, pakita nyo yung issue ni Bongbong. Nanonood siya ng presidential, ng Coldplay concert. Tanungin nyo siya. Tanungin yung foreigner. Okay? Para magkaroon kayo ng mas objective view. Kung yung ginawa pa ni Bongbong is hindi ba cringe-worthy? Is it prudent or not? Oo. Is it prudent? Is it a prudent decision or not? Tapos ikumpara nyo yung kay Sara na siya ay umiikot-ikot ng DepEd Regional Office at ginamit niya yung presidential chopper para makabalik siya ng Manila on time. Dahil kung hindi nyo po nalalaman, baka naman ngayon nyo lang baka hindi po kayo pumasa sa HECASI. May HECASI pa ba? Baka hindi kayo pumasa sa HECASI kaya hindi nyo lamang heograpiya ng bansang Pilipinas, kung gaano tayo kalaki, at kung gaano po walang kwenta ang ating public transportation. Dahil wala po tayong bullet train. Nagigasin nyo? Kung may bullet train lang tayo, guys, hindi nila kailangan mag-chopper. Nagigasin nyo? Dahil pwede silang pumunta ng, kasulok-sulukan ng Bicol, and then they can go back to Manila in just how many hours? 3 hours or even 1 hour. Compare mo naman magbabiyahe ka ng coach ng 11 hours, no? Mga Bex, isipin nyo naman, bago kayo mag-compare, pwede pang mag-step back ka muna, tapos isipin mo muna, ano ba yung pagkakaiba ng presidente, ginamit yung presidential chopper para manood ng Coldplay versus si Sara na kailangan ng mas mabilis transportation para makabalik siya after ng kanyang pagtatrabaho. Kasi kung hindi mo alam yung difference niyan, ay die. There's a reason kung bakit 81 ang collective IQ ng mga Pilipino. True. So yun nga, no, parang magkaibang-magkaiba yung konteksto at saka ang ginamit ni Inday Sara yon in order for her, it's a question of efficiency.
'Di ba? Paano niya magagawa yung trabaho niya in the most efficient way? Ma-perform niya yung mga kailangan niyang gawin. O edi gamitin mo yung resources nung government, 'di ba? At ginagamit mo naman siya in a prudent way sa trabaho, which is what it is for, para sa trabaho, 'di ba? Hindi, ano nga ba? So, Ano bang na-achieve doon sa pag-attend niya ng Coldplay? O, kita nyo ha, For si mental Duterte, health daw. For mental health daw. Work-life balance. Yun daw yun. Hindi naman entitled daw ang Pangulo sa ganun. At kahit daw siya ay Pangulo, kahit siya daw ay Pangulo, ay nararapat lamang na magkaroon siya ng work-life balance. so ano ba yung work-life balance na yan? Mga dear, ilang years pong walang trabaho si BBM? Ito na nga lang ang trabaho mo after all those years. Kailangan mo pa talaga, hindi ba sapat yung bakasyon mo na napakahabang panahon? Hindi ba dapat marami kang balang energy niyan? Alam mo, hindi, this will not pan out, no? This will only be, actually, kayo lang nagchichikahan dyan, yung mga Ensaymada vloggers na work-life balance. Hello, work-life, parang, okay, kailangan ng presidente ng work-life balance. Gano'n ba kahirap yung ginagawa mo? Wala kang achievement. Oo. Actually, ang problema ko dun sa work-life balance, you know, it is something that we should aspire for. Lahat ng mga taong nabubuhay sa mundo na nagtatrabaho, it is something that we should aspire for. Lahat tayo dapat may work-life balance. Ganyan. Para hindi tayo makagawa ng mga desisyong mali sa buhay. Bakit sinabi ni nung kanilang top vlogger na siya kasi hindi nagpa-party. Sobrang sipag niya. Talaga ba? Oh, hindi, bakit So, magkaiba? Bakit gano'n? Bakit gano'n na siya, ba't hindi niya ngayong hintong presidente na, diba? Yan ang eksena niya na puro ka party. Puro ka ganito, ako masipag ako, wala akong pinapalampas, ganyan. Hindi siya nagpa-party, ganyan. Oo. Ang tawag dito, ang problem kasi doon, teka lang, bago ko pabasa to, tapusin ko lang yung point ko. So sabi nila, work-life balance daw. Kasi, importante daw yun. I agree. Generally, lahat tayo nagtatrabaho, aspire natin yun na magkaroon ng work-life balance. But I don't think, sa kaso ng presidente, ay pwede mong gamitin yung work-life balance in order to defend whether or not ang isang bagay ay prudently done. Okay? And here's why. Okay? Ang presidente po, nanligaw ng mamamayan yan. Buong Pilipinas, lahat ng sulok, ginalugod. Okay? Para sabihin na, eto ang gusto kong gawin, A, B, C, D, E, F, G. Eto po ang aanuhin ko sa ekonomiya, sa edukasyon, sa kinembot-kembot, kemular, ganyan. Nangako siya ng sangkaterba. Okay? And he only has 6 years to do it. Okay? 6 years to do it. So ngayon, ibig sabihin, kung ikaw, nangako ka sa amin ng bonggang-bongga, we expect results. Okay? So ngayon, pag wala kang nagagawa dun sa mga pinangako mo, pagkatas ang sasabihin mo sa akin, work-life balance kasi eh. 'Di ba? Putang ina mo. 'Di ba? You're not up for this job, 'di ba? Find a balance wherein that balance would include delivery of whatever you promise. Hindi mo work, di ba? Hindi ka nakaka-perform ng maganda. Wala kang nade-deliver na klaro, na panghahawakan ng mamamayang Pilipino doon sa mga sinabi mo dati. And yet, you would have the audacity to say that you're doing this for work. I mean, yung mga defenders niya, Let's be honest. Let's be honest. Pag tinanong kayo, what achievement of BBM are you proud of in his first 2 years? Gano'n na kasimple yan eh. Alam mo yun, parang, hoy, talaga na, work-life balance? Parang tindi ng ginawa mo, girl, na. O, work-life balance, nung SONA mo, July, sabi mo, bibilangin mo mga oras ng mga smuggler. Nasa na po si? Kailan na po yung nabili? Asa na yung oras? Asa na yung orasan ninyo nawawala? Be, ikaw nagsabi niyan. O, yung mga smuggler at hoarder, bilang na yung mga oras ninyo. Bex, pag nagbigay ka ng ultimatum na ganyan, ini-expect ng mga tao, may mga bumubulagta na dyan, or may mga nakukulong na dyan, pinapangalanan mo na ito ang mga pinangalanan ng aking intel. Ginawa mo na yung kay Duterte, hindi ka po pwede nang bibilangin mo yung oras, tapos, asan yung binibilang na, ilan na yung nabilang? So parang, yan ang mo, di ba? Ikaw nagsabi niyan. O, tapos, wala naman nangyari. Di ba? Kasi girl, kung magkakaroon ng war against smugglers and
hoarders, siguraduhin mo may bubulata. Yun ang ina-expect And ng mga tao. magta-translate dun sa merong quantifiable results, 'di ba? May quantifiable results, like for example, anong naging impact nito dun sa food security na isa sa mga main agenda mo ng eleksyon, 'di ba? Ano yung impact nitong pagsugpo mo dito sa mga smugglers na to? Ano yung impact nito dun sa presyo ng mga lokal na bilihin? Yung mga ganun. Nagbanta, wala naman tayong, di ba, sabi pinagsasampahan ng kaso, ganyan-ganyan, and whatnot. Pero, so after po nun, parang wala kaming naramdaman na impact di ba? Hindi kasi kung ano to, if this is a president who didn't promise continuity, maintindihan ko Hmm. Pero you are the president who promised continuity, so people expected snappy. Alam mo yun, snappy na ano yan sinasabi mong bilang ng mga oras mong smuggler? Sino ba yan? Pangalanan mo, ikaw mismo ang kapangalan. Kasi pag presidente yung nagpangalan yan, kakabahan na yung mga tao. Ganun yun Ganun yung eksena. Pero ngayon, ang ginawa mo, si Tambi yung pinag-ikot-ikot mo. Tapos may mga pasiklap-siklap pa siya na natupad na ang 20 pesos na bigas dito sa Cebu. Tapos kinabukasan. Binawi agad. Oo. Char. So, nagigets nyo ba na siguro kung ikaw si Pinoy, I would understand your need for work-life balance. Pero Bex, every time na lang work-life balance. Tapos sasabihin nyo, si Duterte nga, ganyan, si Duterte. Unang-una, Duterte is already, 70 plus years. Ilang taon na siya nung naging presidente. We expected him to have more downtime. Pero compare naman sa'yo, Bex, nanood ka na ng F1. Unang-unang first 6 months mo, nanood ka ng F1. Tapos, traveling. Tapos, nag-ski ka pa sa Davos. Tapos, panay pa party nyo dyan sa Malacanang almost every weekend. Tapos, the next year, umatag ka uli ng F1. Ilan bang F1 ang dapat mong attendan, girl? Para magkaroon ka ng work-life balance. Tapos, nag-attend ka ng... Hindi nga nila ni-report yung output ng unang F1 na inattendan Kasi di ba ang press release noon, you're getting a lot of investment out of that. Di ba? Have you reported on the Diba? Nilaloko niyo kami. That was actually the beginning of the parang, RJ? Ano pinagsasabi mo? Remember what RJ said? Ano to? Investors? Ano to? F1, there are a lot of billionaires at F1. And then, ano to? F1 makes billionaires happy. And it's the best time daw to talk with the investors, ganyan. Sabi they're happy. Explanation niya nun, kasi it's the best time daw to talk to the investors, ganyan. Actually, ako nga parang, sige, basta make sure lang na may result. Ang problem, time passed. What's the result? There's no result. Wala nga. So, walang result doon. So, ibig sabihin, yung pagpunta mo ng F1-an. Tapos ito, hello naman, parang, mahilig ka sa work-life balance. Pero sa tingin nyo ba, ang nangyayari ba ngayon yung mental health? Balance ba yung mental health nung nangyayari ngayon sa gobyerno? Ito ba gawain ng balance mental health? Okay, go. Remember, Sas, no sa F1, isa sa mga reasons kaya rin medyo naging humupa yung usapan tungkol sa pagpunta nila sa F1 or not. Because the Singaporean official actually posted a photo of him and PBBM and said na meron silang mga deals na pinag-usapan, meron silang mga Wala silang deals. Wala silang pinag-usapang deals. Ayun nga, asan na? Wala na silang deals pinag-usapan. Sila lang yung nag-post yung deal daw. Pero it was just like a simple matter na you meeting the officials there because the officials happen to be there. Meet and greet lang, oo. And ano naman gagawin nila? Istabing ka nila, nandun ka rin. So it's nothing, no? It's like telling us na yung pinag-usapan ninyo ni Kamala Harris sa basement na mukha kang hinatak will resolve. Ano ba ito? Ito na yung golden age ng US-Philippine relations or even yung hinatak mo si Xi Jinping sa isang corner at sabihin mo, ito na po ang aking achievement na mariresolve ko na pa ang South China Sea conflict sa ginawa ko itong meeting. It is as simple as that. Alam niyo, huwag niyo kaming baklain. Diyos ko, Lord, parang hindi siya effect, diba? Si Miss Laika nandiyan, bakit mo nga yan? Laika, umakit ka. Bumangka ka dito. Teka. Oo. Tapos, nakakaloka. Yung sa concert ng
sa concert ng ng Coldplay, may wristband 'yon, yung kailangan mong isole. Kasi pag-aari ng mga concert organizer yun. So part yun ng production. So hindi yun for souvenir or what na. Tapos parang may picture yata na nakita na snapshot ng photo ni nakuha na ng picture tong si Sandro. Inuwi yung wristband. Oh well. Ano naman to si Sandro? Simple instruction, hindi pa masunod. Diyos me. And yung ang vibe na we're doing this because we can. Oh. It widens the gap between the people and them. Kasi parang ang layo-layo niyo po, di namin kayo maabot. Ito si Miss Laika, dapat pagsalitain natin to. Si Miss Laika, ito anti-Duterte to, no? Hindi anti-Duterte, may Duterte sa noo yan. Anti-Duterte yan for some time and then nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Lalo na Hindi yan anti-Duterte. Anti-Duterte. Actually, kaya nga ako sa politika dahil nung time ni Duterte, parang natuwa ako. Ano siya, tawag dito, wala siyang feeling sa Marcos at all, yun. Oh, Pero bumoto. Binoto mo ba si BBM, Laika? Sinuportahan niya. Pero talaga gusto ko si Isko. Kaya lang kasi si Isko, ayaw niyang ininang si Joma during that time eh. Pero biniba ko sana kay Isko. Kaya lang alam ko hindi naman nanalo. Ayoko naman manalo talaga si Lenny. So, walang choice kundi go kay BBM para solid, di ba? Hindi, ang eksena ganito, Miss Laika, no? Kayo dalawa ni Joey, kayo nga ang nag-aano sa akin eh. Sino ba to Arnold? Arnold Catalaka. Ang kukorni ng mga ng mga trolls, ginagamit nila yung birth name ko. Parang, dude, it only shows that my parents are cultured. They named me Alan Troy, which means Helen of Troy. That means that they're knowledgeable in Greek mythology. And your parents named you after what? A noodle. Anyway, so ikaw, Miss Laika, ito si Joey sa kasi Miss Laika, medyo, ako kasi nung sa F1, ako talaga yung, ay nako, ganyan. Ito si Miss Laika nung sa kasi Joey. Sila yung, ka naman sas, ganyan, na parang, sila tayong mapagbigay pa ng mga panahon na yon. Actually, nag-agree nga lang tayo doon sa kasi for you, dapat, umuwi na siya kasi may mga namatay na volunteers, right? Nung time na yun. Yes. Unang bagyo na yun eh. Oo, yung unang bagyo. That time, ang sabi namin noon, na ako, actually, agree ako na dapat talaga bigyan niya ng oras yung mga yon. Kung kunwari uwi siya ng Pilipinas, ipatawag man lang niya yung family sa Malacanang or puntahan man lang niya, magpakita siya. Kasi, my God, yung mga rescue volunteers na ganyan, walang sweldo yung mga yan. May mga full-time na trabaho yan. Pagkatapos sumasideline lang silang rescuer. Mga nag-training ng mga first aid, ng mga rescue kineme. May mga certificate sila na pwede silang mag-rescue. Pero wala pong sweldo yung mga yan. Since tayo naka-rescue? Saan ba tayo naka-broadcast? Facebook, YouTube, and TikTok? Yes. Hello sa mga nasa TikTok. Okay. Ayan. Miss Kung Laika? pinabroadcast ni Weki at saka ni Uncle Ayan. Ayan. Ayun. Ang boring na sa TikTok eh. Konting post ko ng about BBM. Hindi na hino-hold, kumbaga, under review forever. Oo. So ganun ang eksena. Ganun ang eksena ng buhay. Parang, pero kayo, Miss Laika, ano masasabi mo ngayon sa Coldplay? Isa ba itong tamang desisyon sa buhay? Ay, oo naman, tama yan. Kung gusto mo mapahiya at mura-murahin ka ng taong bayan, tama yan. O, di ba napahiya na nga siya? Harap-harapan siyang sinita yung traffic ni Martin. Pero ito nakakaloka si Hidaria, no? Sabi niya, ano beso siya comment dyan? Ano sabi niya? di ba yung sabi ni Chris Martin? Tapos nilagay niya, Duterte legacy. Yung traffic, parang, humihingi ang Duterte administration noon ng emergency powers. Tapos dahil, nung naabutan yung traffic, malala na. Tapos ito si Hidaria, isa siya sa mga political commentators na yon na ayaw niyang bigyan ng emergency powers ito si Duterte. Tandang-tanda ko yan, ikaw tandang-tanda mo yan, Miss Laika, na ito si Hidaria. Ito siya, bakla. Oo, tapos yung Duterte legacy. Bakla ako eh. Gusto nga isold, ayaw mo. Tapos ngayon, Duterte legacy ha. Hindi niya sinabi na, Marcos, ayusin mo to. Or, parang, dumating si Duterte, saka nagka-traffic. Parang, At saka dyan talaga ako magagalit ng bonggang-bongga. Dyan talaga ako ayun talagang makikipagpatayan talaga ako dyan. Ako, nung panahon ni Pinoy at saka panahon ni PRRD, pumapasok ako ng opisina araw-araw galing Bulacan.
So putang ina ninyo, ramdam na ramdam ko ang traffic. At alam Hindi, na alam ko ang ulitin mo. pinagkaiba ng traffic nung panahon ni Pinoy at nung panahon ni Duterte. Ulitin mo, Day. Ulitin mo, Dai. Day. Ulitin mo, Day. Kailangan i-mention mo yung mumurahin mong tao. Ang pangalan niya ay Richard Herdarian. Okay, ulitin mo yung sinabi mo. Okay, go, go, go. One more time. Anyway, yun, sabi ko nga makikipagpatayan ako. Oo. Diba? Yung sasabihin mo na si Duterte yung reason na nagpa-traffic. Bakla. Okay? Pumapasok ako Umayos ang LRT at MRT that for... time. Ano, Mamilay ka? Nung time ni Duterte, umayos yung, yung operasyon ng LRT Yun, at eto nga, MRT. correct. Eto nga, kukwento ko, no? Kukwento ko. Nung panahon ni Pinoy, yung traffic nun, alam mo yung nagkaroon ng traffic sa Ortigas for no reason, 6 na oras, nakastuck doon yung tao. As in, sas, grabe nakakaloka yun. Sabi ko, may rally ba yung iglesia? Ba't ang traffic? Box, walang walang rally. Traffic lang talaga, 6 na oras. Remember na yung may kumalat na picture na, bus yun pauwi sa amin dito sa Bulacan. Yung tatay uuwi siya, birthday ng anak niya, may daladalang ice cream. Putang ina, ginawa niyang sopas yung ice cream. Sabi niya, kaysa, wala na, hindi naaabot to sa bahay. Tapos, nauuhaw na siguro si bakla. Ayan, ang ginawa niya yung ice cream, ininom na lang niya. Na-picture ng netizen, pinost. Sabi ko, ang sa akin, parang, takin naman tayo magsinungaling. Diba? Nakaranas ka ng traffic sa Metro Manila nung panahon na yon. Huwag kayo magsinungaling. Nag-LRT Nag-LRT ba si bakla? Para So, ikaw, makapagsabi. Joey. So, ikaw, Joey, bumabiyahe ka from Bulacan to? Ortigas. Talaga? Oo! Sabi ko sa'yo, Sas, So, sandali. Kailangan linawin natin. Kailangan natin linawin. Nung kay Pinoy, ilang minutes or hours ang iyong travel time? Average. Normally, okay, I have to devote 4 hours. 4 hours. Para from Bulacan to, sabi ko wala na akong buhay. Umuwi, dumating yung point na Sas, na kailangan ang target ko, makarating ako sa office ng 7. Kasi pag inabutan ako ng pag lumampas ako dun sa kunwari, yung Six. kunwari, alas 4 ng umaga, hindi ako nakaalis dito. Hindi ako nakaalis ng bahay ng alas 4 ng umaga. Oo, Okay. maliliit na ako ng bonggang-bongga noon. Ayan yung panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte. Nung panahon kasi ni Pino, you have no idea kung anong oras ka darating. Several times noon, nalito ako sa office. Wait lang, Mamilay ka. Several times noon, aalis ako sa office. 4 a.m. kasi 4 a.m. usually. Parang, kasi di ba, parang parang kailangan ko ba umalis ng mas maaga dito para makarating ako ng alas 7, ganyan. 4 a.m. alis na ako ng bahay. Ngayon, sa time na yon 4, 5, 6, 7, so 3 hours, ganyan. Pagka ganung oras, at kung kunwari, merong untowards incident na hindi nangyari at kumalawit ka ng let's say mga 6:30 nandun ka pa lang sa may Balintawak. Tangina, pagka inabot ka ng ganung oras noon, 6:30, 6 or 6:30, nasa Balintawak ka. Wala na, alas 10 ka na makakarating ng Ortigas niyan. You will have no idea kung anong oras ka darating. Hindi mo makakalculate ang oras mo. That's not that we do not have the luxury of sige kita tayo mga gantong oras kasi mapipredict mo yung traffic. Okay? Nung panahon ni Duterte, traffic pa rin. However, mapipredict mo na parang, sige, alis ako ng Bulacan ng, let's say, alis ako ng ganitong oras. 2 hours. Andun ka na. Plus minus, siguro, earlier than, 1.5 hour or 2.5 hours, andun ka na. Pero, at least, na alam mong darating ka within the same date. Alam mo yon? And I am not fucking kidding here. Sabi ko sa'yo, I am not kidding here. Pakilala mo si Darian. Oh, hey Darian, I am not kidding here. Tangina mo. Okay? I am not kidding here. Umuwi ako noon, galing akong office. Biruin mo alas 4 ng umaga. So dumating ako sa office ng let's say 7, 7:30, ganyan. Alam mo, mag-out ka ng alas 6 or alas 5, ganyan. Pero hindi mo na ako uuwi kasi sobrang traffic eh. Doon muna ako sa office, maghintay ako ng hanggang mga alas 8, alas 9 para medyo mababa-baba na yung traffic. Sakay ako ng bus ng alas 8, alas 9. Pagkatapos, alam mo ba kung anong oras ako nakauwi ng bahay? Kasi traffic pa din. Alas 2 ng umaga. Na kailangan kong gumising ng alas 4 to repeat the same shit all over again. Ganun buhay ng mga tao noon. Tangina. Diba? So parang Kaya to si Darian. Wala kayong alam. Diyos me. Actually, ito si Darian ka magagalit na. Huwag ka magpanik, nag-agandahan lang talaga kami sa relo mo. Ayun.
Ang yaman. Ako naiirita talaga ako dun sa mga taong comment ng comment sa traffic. You do not know, tang ina nyo. Alam mo yung, tawag to, well, may, yung bahay kasi namin, kailangan mong kung wala kang kotse, maglalakad ka talaga ng maglalakad ka talaga ng mga 15 minutes, ganyan. Bago ka makarating dun sa bahay. Sabi ko sa'yo, pagpasok dun sa gate, dun sa lugar namin, lalakad ka 15 minutes. Sabi ko sa'yo, umiiyak talaga ako sa sama ng loob. Tapos alam mo yung mga tao sa bus, yung for the most petty reasons, nagsisigawan, nag-aaway. Kasi pagod na lahat ng tao eh. Yung parang meron mag-ganon-ganon lang sa upuan. Ano naman yan? Talagang nag-stop yung mga tao. Kasi lahat pagod. Tapos makikita mo yung mga tao sa bus, lahat ba? Ganon Ano sa LRT? pagod. Ang LRT tumatakbo bukas sa mga pintuan. Diyos me. Pagkatapos you're going to talk about, when it comes to traffic, it was only Duterte who actually did something about it to alleviate the problem. So, wag niyo kayo paandaran, Diyos ko, tang ina. Wag niyo kayo paandaran. Alam namin humingi po siya ng emergency powers para i-resolve ang traffic. Hindi po siya binigyan. So, kung sa tingin ninyo, masosolve ang traffic nang walang emergency powers, o bakit hindi pa ito nasosolve ni BBM? Sabihin niyo naman kasalanan ng Duterte. Hindi naman kailangan niya ng emergency powers. Okay, meron nagtatanong dito, ano raw ang relo ni Hey Darian? Well, I don't know if I'm pronouncing this right kasi ganun siya kamahal. Audemars. Ano ba to? Audemars ba to? Audemars Pijue Royal Oak. Ayan. Audemars Pujo Royal Oak. Ayan. Kumahal. Yan naman. Ganun siya kamahal, mga girls. Diba? Ganun siya kamahal. Kapag pipila ka dyan, hindi siya yung parang pupunta kami. Ayan. Audemars, ayan. Nagigets na ng mga mas social sa atin kung ano yung relo. Okay. So, Audemars Pujo Royal Oak. Ganon. Hindi siya Pujo. Ano siya? PQ? Pijue. Ayan, Pijue. PJ. Ang pag-pronounce. PJ at- Whoever is niyan. PJ. Ay, sige, susuot niya yan tapos lumampas siya ngayon sa mga matataong lugar sa Manila. Nagrabe ang traffic ngayon, SAS. Alam mo ba, pag weekend ng SLEX, kinakabog ang EDSA, ang takbo ko 10 to 12 kilometers per hour. Oo, nakakaloka. So, 2 million daw ang, kaya nga, hello, huwag ka magpanik kay Darian sa mga sinasabi namin. Nagagandahan kami sa relo mo, no? Para, And just to I am not saying that PRRD resolved the traffic. No, it wasn't. But it wasn't as bad. Nung panahon, nung si PRRD na yung presidente, matraffic pa din. Kasi kung walang traffic talaga, 40 minutes lang mula dito sa bayan hanggang Mega Mall. 40 minutes drive lang yan Okay? However, ang binigay kasi ni Duterte is yung ability mo to use your time wisely. Kasi nung time ni Pinoy, walang ganon. Diba? Yung mag-uusap kayo, kita tayo ng kita tayong Mega Mall alas 5. Alas 5 ng anong araw. Kailangan klaro ka doon kasi hindi mo alam. Baka alas 5 the next day ka pa dumating. Dahil sa sobrang sama ng traffic. Diyos me. May ganito lang yan, nung time ni Pinoy, papasok ako ng Makati. Sakay ako ng LRT, pinating ko ng Fifth Avenue, ang haba ng pila. Pipila ako. Pag malapit na, biglang sabihin, sira ang LRT. Putang ina, pumila ako magkatagal-tagal. So ngayon, kung mag-jeep naman ako or mag-commute ako, hindi LRT, abuti ka na dalawang oras hanggang Makati. So better na mag-half day ka na lang. Nung time ni Duterte, alam mong traffic, maglalaan ka ng 1 oras sa LRT. Pero pagdating mo, pipila ka ng mahaba, alam mo makakasakay ka at makakarating ka sa Buendia after 1 hour. Yun yung kaibahan ng Pinoy noon sa kanang Duterte. May traffic ng time ni Duterte, pero basta sabi mo, matatansya mo yung oras mo, mapaplano mo. Nung time ni Pinoy, hindi mo mapaplano kasi hindi mo alam kung ano mangyayari paglabas mo ng bahay. Oo, tsaka minsan mag-MRT ka na, pagkatapos yung MRT masisira. Hindi, alam mo nakakaloka sa mga eksena. Di ba si BBM is presenting himself as the climate change eme president. Tapos, nag-helicopter ka talaga para manood lang ng concert. Kumusta naman ang carbon footprint natin dyan? Oo, Bex. Parang, kaya nga sabi ko, no, ano ba ito? Yung yung January 28 na Bagong Pilipinas, kakanta ba dyan si Andrew E? Kasi relevant pa ba yung lyrics ng kanta ng may prinsipyo, may isang salita? Bex, yung mga pinangako mo nung kinantay ang kantang yan, iba na yung ginagawa mo ngayon. So parang, hindi na siya, may mga guest tayo, mga punong abala. Si Gian Carlo EY at si Becky ng Pinas.
Okay, sino ba Okay, ito? ano muna tayo, stick muna tayo dun sa topic, ha? Stick muna tayo dun sa topic na. Yes po. Hello, Let me add Giancarlo. lang po, no? Let me add lang po, no? Sa traffic din, diyan sa Metro Manila, parang parehas din ang traffic namin dito sa CDO eh. Sa pag-uwi din namin sa Butuan, minsan-minsan ganyan din ang traffic. Kaya mukhang national issue din ang traffic na ito. Itong si BBM, kung nakikinig man lang sana ito, sana inayos niya muna to at maging yung hinanap niya muna mga Pilipino. Nakakaawa lang talaga ang bansa natin dito. Aside pa diyan sa naging kapabayaan niya, mayroon pa isang tragic na hindi rin napaghandaan. Itong pandemic treaty na ito, sana i-set natin itong discussion natin na ito with Ms. Harrison sa Friday po, hopefully, para magkaroon tayo ng mas malalimang discussion in dyan eh. Sino po siya? Yung isa sa, nag-speak po sa House hearing noong last year na po about sciences deaths sa mga vaccines, pero isa-set na natin to for Friday. Friday na po ang natin i-set. Pero ang i-discuss ko muna ngayon, itong haba din ng traffic kasi labas po pa na ng syudad eh, ng city ng Cagayan de Oro. Nako, haba talaga kaya bordak na lang sa atin kung hindi pa pagtatay daw ang ginawa ni BBM diyan. Nako. Nakakatawa nga lang. Kasi umatin pa ng pakonse pero hindi na mo nangyayari. Hindi niya naisip ba kumbaga na walang pakialam sa nangyayari sa bansang to. Kaya yan po muna isang opinion ko diyan. Well, yun nga, yung yung insensitivity, yung pagka-tone deaf, yun talaga yung kinakabadtripan ng karamihan eh. Becky ng Pinas, meron kang gustong i-share? Oo, kasi speaking of traffic, na-experience ko talaga yan. Isipin mo, I was working in Makati for almost 5 years and ang bahay ko lang sa Pasay. Imagine kung gaano kalapit yan ha. Pero along Hilpuyat Avenue, sobrang binabahayan pag umuulan. Inaabot ako ng 2 hours. 2 hours, imagine from Pasay City to papuntang Ayala, abutin ka ng 2 hours before. That's before, yung kay Pinoy talaga. Tapos bumaha pa noon na lagpas tao talaga yung baha na kahit mga buses, hindi talaga nakakadaan. But yun nga, thankful din nung time ni PRRD, well, traffic pa rin, pero hindi na kagaya nung dati, hindi na rin binabaha ang Hilpuyat Avenue. Tapos yun nga, what I would like to thank him, yung ginawa nilang drive para tanggalin yung mga nakapark sa daan, na talagang sila naman nagkukos ng traffic kahit sa mga, yes, yes, mga doon nakapark, tapos yung mga nagtitinda na wala, I mean, hindi naman natin sila dapat anuhin, pero I mean, binigyan sila ng tamang place na doon sila lumugan, hindi sa gitna ng kalsada. Na alam mo yon, sobrang sila nagkukos ng traffic, kaya isa yan sa mga kudos talaga kay PRRD na ngayon, unti-unting bumabalik kasi nga, nasa nasa VIP lane ang mga kaalyado ng administrasyong ito na sama ng loob ko kasi 3 to 4 months na sweldo kong inipon ko nung kampanya. Talagang volunteer kami, pumunta ako sa mga province. Wala, nanghihingi kami ng sa kanila ng mga posters or kaya kung ano mga ibibigay sa mga wala sila binigay. So, sariling gastos yung pinrate ng grupo namin pero well, nabudol talaga. Sobrang nakakalungkot at nakakaiyak. Pero, Becky ng Pinas, oo. may tanong ako. Sige, girl. So, naniniwala ka ba sa sinabi ni Richard Haydarian na ang traffic na sinabi ng Coldplay ay Duterte legacy? Tama na. Oo. Kailangan pangalanan mo sabihin mo, ganito. Ay, putang ina niya na Hidarian. Putang ina niya talaga. Sobrang putang ina siya talaga. Yung yung sinusundan ko naman yung mga niya, mga vlogs niya rin, mga articles niya. I even read his book. Napanood ko kayo nung sa Rizal, dito sa Manila Hotel, si Rizal Hotel, tapos sa Luneta Hotel, tapos sabi ko nga, ano ba naman itong mga pinagsasabi ni Haydarian ngayon? Parang, as in, nag 360, hindi lang 180, but 360 degrees talaga yung pagpanig ngayon sa administrasyon, tapos ang sisi niya, nasa mga Duterte. In fact, dapat niyang sisihin dahil alam ko naman, baka Pinoy din naman siya, aminin na niya, wag siyang tumanggi, based sa mga articles na sinusulat niya, tsaka sa mga vlogs niya, sa mga postings niya, maka-pro talaga siya sa dilawan. So, Haydarian, hindi Duterte legacy ang traffic. Traffic noon pa yan. Kahit nung kay PGMA pa, may traffic na. It was the worst during the Pinoy administration. Kasi noon, Oo. na-highlight yung apathy ng government noon. Remember, meron Correct. pang si Abad noon. Meron pa siyang statement noon na, di ba kayo mamamatay sa traffic at saka sign yan of progress? Di ba meron Oh, pa ganun nun before?
Sinisekretary niya noon. Si Abad. O, siya Sa Choma. sign of progress siya no, pag ibig sabihin pag matraffic sabi no, ma-ascenso yung Pilipinas. Talaga ba? Mm-mm. Ay, doon talaga ako nagano yun, doon talaga parang gabi-gabi. Kasi nga, pagod na pagod talaga ako sa biyahe. Biruin mo, 6 to 8 hours yung allowance ko na travel time. Eh, yun na yung oras, di ba, yun na yung oras mo sa trabaho eh. So, so yung sex life mo noon, Joey, patay. Non-existent, Bex! Hindi ako makajowa. Weekend, tulog ka lang, nagbabawi ka ng tulog. So, kailan ka nagka-jowa? Kaninong administrasyon? Ano na ba? P-dots pa, yes. 20 Ibig sabihin, yun yung pwedeng mag-engage, no? Hindi ka magka-jowa noong panahon ni Pinoy, no? Dahil 6 hours ka bumabiyahe, ganyan. Pero nung pagdating kay Pidots, nagka-jowa ka na. Nagsunod ka na ng Bakit? tayo. At tanungin mo kung bakit. Bakit? Kasi yung oras mo sa traffic, Tinder mo na. Ikaw, Becky ng Pinas, may sex life ka ba nung panahon ni Pinoy? Wala talaga. Nagsimula 2016 na rin. Kay PRRD na rin 2016. Kasi pa-virgin ako noon eh. Kasi nga, syempre work ka noon kasi ang haba na ng travel time mo tapos ang tulog mo kulang-kulang. So work talaga. So noong 2016, 2017 yan. Crampy ka. Yung parang, uy, ang cute mo naman. Eh, tangina mo, matutulog ako, inantok ako. Diba? True. Kasi crampy ka sa traffic eh. True. Grabe. Saka disorganized ang mga bus, kahit saan nagsasakay nagbababa. Nung time ni PRRD, inayos talaga na may station ka na lang na, dito ka lang, ABC ka lang, diyan ka lang, ganun. Ayun. meron dito, meron tayong phone-in galit. Ayan. Sabi niya, I recently visited Manila. Ito, matagal na tong living abroad. Sabi niya, I recently visited Manila coming from Terminal 2. I was booked at BGC and it took more than 3 hours to arrive. EI ka RH, go to hell and sell your soul to the devil. He already sold this. He sold his soul already. Ayan. So, yun lang. Ayun. So, anyway, ano na tayo? Last kemerot na tayo dun sa pa-concert. Meron pa ba kayong masasabi dun? Before mag-move tayo dun sa next na topic. Ano bang next topic? Yung mga keme ni Saldico. At saka na-curious ako kay Saldico eh. Actually, napaka-interesting Sige, tayo. Sige, ni Saldico. Oo. Ayan. Mami, Bicolano ba siya? Bakit ako Bicol, yung niya? Party list? Opo, sa Bicol po. Bicolano siya. Paruton, hindi puta. Okay, so anyway, kaya naman interesting tong si Saldico ay dahil siya ay merong hanash tungkol kay, ano kasi to, ang tawag dito, ang nangyari, ito yung post ni Direk Daryl, ayan. Ay, tinanggal na niya. Tinanggal na ba ni Direk to? Sorry, this content is not available. Ayan, na meron nag-post na yung wristband yata ng Coldplay. Ano naman yan, Sandro? Diyos me. Ayan. Teka lang ah. Ay, wala na. Teka, ayan. Si Saldico, meron siyang nabad trip siya kay Pulong. Okay? Nabad trip siya kay Pulong. Kasi daw, di ba si Pulong, merong love letter nun si Pulong na sinasabi niya na, yung People's Initiative na yan, ano naman talaga yan, initiative naman talaga ng mga, hindi naman talaga People's Initiative yan, at pero mga nagsusulong yan sa Congress. Sabi, huwag kayo magsinungaling, bullshit talaga yan, kineme. Tsaka tapos meron siya sinabi doon. At tsaka nga pala, alam ko naman, alam ko naman na parang ginigipit niyo ako. Something to that effect na, parang sinasabi gano'n ni ano. In fact, tinipid niyo yung budget ng distrito ko. From 2 billion na budget, ang binigay niyo sa distrito ko, 500 million. Sabi niya, hindi ako mamamatay dyan, na hindi niyo ako bibigyan ng pera. Pero, kawawa naman yung mga constituents ko na bumoto sa presidente pero hindi nabigyan ng tamang alokasyon, sabi niya gano'n. So sinagot siya doon ni Saldico. Nasabi ni Saldico, ang dami namang nakuha ng budget ng distrito mo, sabi niya gano'n kay Pulong. Kasi daw, nung panahon daw ng tatay niya, holy cow daw ang Davao. Ayan. So nakakakuha daw sila ng malaking budget. So kaya ang sabi dito ni Saldico, 51 billion daw 'yun.
Pero, na-release sa South Mindanao, especially Davao. Yan. Pero tingnan natin yung ano niya. Ganito yung pagkakasabi niya. Sabi niya, that is so much, yung 51 billion. Wala pa akong hawak na dokumento, pero pinapahanap ko na po ito. Mukhang 99% itong 51 billion, mukhang totoo po yan. Sa bagay, nung 18th Congress ay naririnig ko na yan, na napakalaking pondo ang nare-release sa South sa Mindanao, especially Davao, tawag daw dyan, Holy Land. Wala naman makapag-question yan sa Kongreso. Ang average, 500 million to 1 billion. Pag 2 billion or 3 to 4 billion, medyo sacred cow ka na yan. Pero parang, ang sinasabi, 51 billion, 3 years, o di parang lampas pa yun sa 4 billion per annum. So, ang sinasabi, ang insinuation ni Saldico, ang dami mo namang allocation ng mga nakaraang administrasyon eh. Tapos ngayon, umiiyak-iyak ka na binigyan ka lang ng 500. Huwag kang umiyak. Ganun yung ano ni Saldico. okay. So, sabi, maraming, pero, ano ito na parang, dude, that's Mindanao. Actually, sa totoo lang, ito naman si Representative Saldico, unang-una sa lahat, congressman ka. Hindi po pwede yung probability lang ditong inamuka. Okay? Kung sasabihin mo na 51 billion ang napunta kay Pulong, sabihin mo, napunta kay Pulong. Eh ano ba? Napunta ba talaga kay Pulong o South Mindanao o sa Davao? Ilang distrito ang Davao? Hindi, alam mo, yung, ang BARM nga, ang ano nito, annual nga niya na grant, 70.5 billion eh. Grant yun 70.5 billion. O, ayan para sa BARM. So, parang, hindi ko mag-gets. Actually, ito ngayon yung eksena nila, nasaan yung 51 billion. Next, paano namin, unang-una, sabi is, ito ay handled ng DPWH because it's for infrastructure. Okay. So ngayon, dapat ang chain ng financial flows, doon ka muna sa DPWH. And then, titingnan mo ngayon kung itong mga projects na ito ay nagawa. Ngayon, para maging effective ito, sabihin mo na si Pulong ay kumuha ng cut dito sa 51 billion na to. At ito yung kanyang cut. Pero the problem is, ang DPWH Secretary noong panahon ni Duterte ay si Mark Villar. And si Lacson na rin mismo sinasabi niya na wala siyang makitang anomalya sa DPWH under Mark Villar. Parang ito raw ang pinakamalinis ito yung pinakamalinis sa DPWH, which is true, no? Nung panahon ni Mark Villar, kasi almini mo yan, Miss Laika, no? Pareho na tayo ng edad. Ikaw rin, Joey, no? Tumanda na tayo, pag corruption talaga, DPWH talaga. Diba? Pero nung panahon ni Mark Villar, ay, isa na sa, parang most trusted, naglalaban sila ng DOTR sa ng DPWH ng panahon ni PRRD. At pinupuri pa yan si Mark Villar noon. Can you imagine, si Lacson, pinupuri pa niya yung DPWH. Usually, yun ang tinitira ni Lacson noon, DPWH about corruption. Now, itong sinasabi ni Saldico is actually highlighting a problem. What is the problem? The problem is, bakit kailangan may say ang congressman kung saan i-allocate itong pera? Bakit may kailangan bigyan mo kami dito sa distrito ko ng ganito, 51 billion. This actually highlights a problem that the Philippines doesn't have a master plan on infrastructure development. Kaya, yung infrastructure natin ay walang patutunguhan. Kasi kung sinong malakas na congressman, kung sinong ganito, doon mapupunta yung pera. Imbes na you are actually following a plan for it. You cannot have infrastructure development if you don't have a centralized plan. That's idiotic. Kaya kita mo yung infrastructure natin, parang kung sino yung presidente, kaninong aliado, dumapupunta yung pera, it doesn't really have this rhyme and reason and industrial logic behind it. So, kung itong si Saldico, ginamit niya yan bilang instance na sasabihin niya na may mali sa sistema natin on how we allocate money for infrastructure because it is not actually following a master plan on how to develop the infrastructure of the entire country at ginamit itong case study na to, I could have believed him. But the problem with Saldico is, kaya siya nagkakaganyan dahil hindi dahil niya nakikita may mali sa sistema. Dahil nag-benefit din naman siya dun sa sistema. Hindi ba? So, Correct. ano yung point? Hindi ko makita talaga yung point na
Ninakaw ba yung 51 billion? Nasaan ba yung 51 billion? Bakit wala kami nakitang COA report na ninakaw yung 51 billion? Oo. Nawawala. Kami merong ano sa'yo, may background noise sa'yo. May parang nagbabounce na ano. Naka-ano ka yata? Naka-speaker phone ka? Ako? Oo. So yun ang eksena ng ating kabuhayan. Ako may sinasabi dito about PPP projects. Wala akong tiwala diyan sa PPP projects. Sa tingnan mo yung mga contractors, wala naman sila experience magtayo ng mga infrastructure na bonggang-bongga, super bongga. So anyway, ayun ang eksena dito eh. So hindi ko talaga 'tong makita na sabi niya 3 to 4 billion medyo sacred cow kanyan. Eh yung BARM nga annually 70.5 billion every year. So kung yung 3 to 4 billion every year ay sacred cow, ano yung 70.5 billion every year? Okay. Mami Laika, you wanted to say something bago ko ikemerlot yung ano ko. Yung Oo, ako, nagtataka lang kasi, ano bang gusto palabasin dito ni Saldico? Nag-corrupt si Polong o nabigyan ng pabor yung Davao during ng time ni Duterte, kaya dapat huwag nang mamungaw si Polong? Eh kung na-justify naman yan during that time, anong problema? Tapos kung hindi naman na-corrupt, anong problema? Pangalawa, wala naman siya palang ebidensya. Based lang sa mga naririnig-rinig niya, wala siyang hawak na dokumento, bakit siya nagangangaw-ngaw? Pangatlo, maarte ka, taga Bicol ka pala. Hindi mo nakiting ginawa ni Duterte sa Sorsogon, shoota ka. Na pinaganda ni Duterte yung Sorsogon kahit small politics at kahit wala namang siya mapapalaro, kahit pa yung magkano infrastructure project worth given sa Bicol? during Diba? the time ni Duterte. Oo, nung panahon ni Duterte. Masyado kong bitter. Siguro, BBB first time to, no? First time tong naging Congress, naging representative because of the party list, siguro. No, matagal na yan. Ako, Bicol, matagal na yan. Matagal na yan. In fact, itong si Saldico, contractor pa nung panahon pa ni GMA. Si Garvin dati ang ano nila representative ni si Saldico. Eh, bakit Bicol? Joey, ano mo to? I-project mo to kasi this is from Bicol Mail. Ayan. I-project mo yan, madam. Alam mo, doon ako believe yung pinaganda yung gumanda yung Sorsogon. Tapos, kasi yung Sorsogon, sa totoo lang, kahit nasa dulo ng Bicol yan, hindi ganyan kalakas yung ano dyan, insurgency, unlike ng Naga and Legazpi, nung lugar ni Mama Lenny. Ayan. So, magaling pagandahin. So, Basahin mo rin. In particular, Hindi, basahin mo, Joey, mula umpisa. Mula umpisa. Teka, palakihin natin para makita. Basahin mo. Ayan. Big projects, Duterte legacy in Bicol region. President Duterte has allocated huge outlays for the Bicol region in terms of job generations, poverty alleviation, and in general, promoting rapid economic development according to Ako Bicol Party List Congressman Eli Saldico. Eli Saldico, the same Saldico that we are talking about right now. Co said the allocations in particular are intended for the construction of 175 billion railway system and the completion of Bicol International Airport. So hindi naman yata natapos yung sa Bicol, ano? Malapit na. Nung huli kong punta last year. Oo. Pero hindi, ang ganda na ng lugar. Pero yung airport natapos. Ito, Bicol International Airport. Natapos to eh. So, ayun, kita mo. Bicol is lucky because President Duterte, ayun, nasa dulo, sa dulong paragraph, girl. Siya mismo nagsabi niyan, ha? Ito. Sabi ni Saldico, Bicol is lucky because the President, Rodrigo Duterte, allocated the biggest budget in history for our railway system with 175 billion and for the completion of the Bicol International Airport, even though he didn't win in Bicol in the past elections, including his Senate slate in the midterm elections here. Ayan. Okay. So, ano problema ni Saldi, di ba? True. Actually, parang ang isa sa mga, ito yung problema ko kay Saldico, okay? Saldico is reacting doon sa very, very spicy statement ni Pulong. Okay? Yun yung reason dyan kaya siya nagre-react. So basically, ang sinasabi ni Pulong, niliitan niyo yung budget ko. Bakit niyo niliitan yung budget ko? To be fair kay Saldico, wala namang sinabi si Saldico na nangurap si Pulong or whatsoever. It is the idiot supporters of Tambaluslos and Bongbong Marcos who are saying na nagnakaw si Pulong. Okay? Pero kung babasahin niyo yung statement ni Saldico, wala naman sinabi si Saldico doon na nangurap siya. Ang pinag-uusapan lang doon yung sheer size ng allotment nung distrito when it comes to DPWH project.
Okay? So ngayon, etong si Saldico, ang sinasabi niya, nagrereklamo ka na maliit yung budget mo when in fact, ang dami mo ng mga previous ang dami mo ng mga previous allocation dyan, 51 billion na nga inabot yan eh. In fact, Saldico was also, he wasn't very clear if the 51 billion is only for the district of Pulong or if it is for the South Mindanao or if it is for the entire Davao region. Si Pulong po ay representante lang ng first district ng Davao. Okay? So, pati yung bagay na yun, hindi rin naman nilinaw yun ni Saldico eh. Okay? Now, idiots who are using the statement of Saldico make it appear as if napakaraming allocation ng distrito ni Pulong. Ako, sa totoo lang gusto ko malaman yung 51 billion na yan. Explain nyo ng mabuti. Explain nyo ng mabuti, asan yan at anong problema exactly na nabigyan sila ng 51 billion ng allocation if you are complaining about the size of the allocation.